Magandang araw mga classmates. Kumusta na ang negosyo nyo? Kumusta na ang mga loan releases nyo sa mga kliyente nyo? Marahil ang iba dito sa atin ay bago-bago pa lang sa lending o microfinance business at siguro ay naghahanap kayo ng paraan o tamang proseso sa pagpaparelease ng loans. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta na lang tayo magbibigay ng perang ipapautang natin sa mga kliyente natin. At siguro, kahit alam na natin na karapat dapat bigyan ng loan sa mga kliyente natin, ay nag-iisip pa din tayo kung ano nga ba ang tamang paraan para mapautang natin sila o tamang paraan para maibigay natin sa kanila ang kanilang inuutang sa atin in a professional way. Kung ating kasing mapapansin, kapag maayos o professional ang pagbibigay natin ng loan sa ating mga kliyente, natatakot sila o nagbabayad sila ng ayon sa napagkasunduan natin. Hindi katulad ng iba na nagpapautang o basta nagbibigay na lang ng pera kay client na kailangan pa makapag-away sa kliyente para lang mabayaran ang kanyang ipinahiram na pera. Lahat naman siguro tayo ay ayaw humantong sa puntong pakikipag-away sa kliyente kapag maniningil na tayo. O kaya naman ay umaabot pa talaga sa mga barangay officials para tayo ay matulungan. Well, yan ang pag-aaralan natin ngayon mga classmates, kung ano nga ba ang mga paraan o tamang step sa pagpaparelease ng loan sa ating mga kliyente. Kasama na din dito ang mga kakailanganin nating malaman katulad ng mga forms para sa pagpapautang sa mga kliyente natin bilang isang legit na lending o microfinance business. At ang unang steps na kailangan na nga nating gawin mga classmates kung gustong may mga utang sa atin ay magbigay ng loan application form. Kung wala kang loan application form classmate, ito ang tamang oras para gumawa ka ng loan application form mo sa iyong opisina. Tandaan mo na walang legit na kumpanya na walang mga loan application form na ibinibigay sa kanyang mga kliyente. Ang nilalaman kasi ng loan application form mga classmates ay mahalagang detalye ng mga kliyente natin katulad ng pangalan, address, edad, kung saan dito nakatira at cellphone number. Actually, ang ibang lending o microfinance ay mas madami pang detalye ang kinukuha sa mga kliyente nila. Para nang sa ganun ay ano man ang mangyari, madali nila itong mahanap kapag tinignan nila ang detalye nito. Imagine mga classmates, kung hindi maayos o hindi detalyado ang pagkakakuha mo ng pagkakakilanlan sa mga kliyente mo at pagkatapos ay bigla itong hindi nagbayad, paano mo siya hahanapin? Paano mo siya ipagtatanong sa kanilang lugar kung ikaw mismo ay hindi mo kaya i-detalye ang kanyang identity sa mga pinagtatanungan mo? Ganito kahalaga ang loan application form mga classmates at dahil nga nandito ang identity ng mga kliyente natin, kailangan na hindi ito kakalat-kalat o hindi ito nakadisplay lang basta sa opisina natin. Kailangan na nasa maayos na folder ito at naka-safe keep sa ating opisina. Dahil ang mga detalyeng ito ay confidential at hindi pwedeng malaman ng iba na hindi involved sa paglolo ng ating kliyente. Kung sakaling natapos sagutan ni client ang loan application form at sa tingin mo ay nakuha mo ng lahat ng detalyeng kakailanganin mo kung sakaling papautangin mo na siya, ang kasunod na kailangan mong gawin ay i-compute ang cash flow ni client. Napakahalaga din ang ikalawang step natin na to mga classmates dahil ito ang magsasabi kung may kakayahan ba talaga magbayad ng loan si client. Lalong-lalo na sa mga daily at weekly ang singilan kay client. Kailangan mga classmates na ma-assess natin mabuti ang dating ng pera niya at sasapat ba ito sa pambayad niya sa araw na sisingilin na natin siya. Kapag kasi hindi natin nagawa na maayos ang cash flow ni client, maaaring hindi ito makabayad sa atin at ang worst na mangyari ay mag-aaway lang kayo dahil hindi siya makabayad ng kanyang loans. Ang mga bagay na tinitingnan sa cash flow mga classmates ay ang una, trabaho o negosyo ni client. Ano bang klase ng trabaho o negosyo niya? Kumikita ba siya sa araw-araw o linggo-linggo? Maaari bang bumaba ang kanyang kinikita sa loob ng isang linggo o isang buwan? Ang ikalawa naman ay sino-sino ba ang kumikita para sa kanilang pamilya? May trabaho ba ang mga magulang o ang mga anak lang? Sapat ba ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya o paminsan-minsan ay kinakapos ito? Ang ikatlo naman ay ilan silang nakatira sa bahay. Kailangan na malaman natin kung ilan ang nakatira o ilan silang magkakasama sa bahay dahil sigurado mga classmates na lahat ng kinikita nila ay iyon din ang kanilang pinagkakasya para sa kanilang pamilya. Ang ikaapat ay kung ilan ang nag-aaral at saang paaralan ito pumapasok. Mahalaga na malaman mo din classmate kung anong school at anong grade ang nag-aaral para magkaroon ka ng initial assessment sa posibleng gastos nila buwan-buwan. Mahalaga din na maitanong mo kung may sanggol pa lang o kung may binibilihan sila ng gatas at diaper dahil alam naman natin na magastos ang ganitong stage sa mga bata. At kapag nakuha mo na ang cash flow ni client at nalaman mo na ang pumapasok sa kanyang pera buwan-buwan at kung magkano din ang kanyang mga gastusin, ang ikatlong step na gagawin nyo mga classmates ay pag-uusapan nyo sa opisina kung paano nyo matutulungan si client. Dito pumapasok mga classmates ang mission at vision natin sa opisina. Karaniwan kasi sa mga financing institution, lalong-lalo na sa mga microfinance, may mga mission at vision sila na naka-align sa mga ginagawa nila kung bakit sila nagpapautang. May mga programa sila katulad ng Study Now, Pay Later para sa mga bata, o kaya naman ay suportang pinansyal para sa mga maliliit na negosyo na kung saan ay nagpo-provide sila ng loan amount na magagamit ng kanilang kliyente sa kanilang negosyo o tindahan. Ikaw classmate,
Bakit ka nagtayo ng lending o microfinance? Ano ang purpose mo? Pakisulat mo naman ang purpose mo, classmates, sa comment section natin sa ibaba para naman magka-idea kami. At kung ang purpose mo naman ay para kumita katulad ng ibang negosyo, wala namang masama dito basta siguraduhin mo lang na hindi ka nakakaagrabyado ng mga kliyente mo. Ano mga classmates, may natututunan ba kayo sa mga tinatalakay natin dito sa ating klase? Nasa kalahati pa lang tayo mga classmates at may 3 steps pa tayong pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang din dito sa ating channel ay baka maaaring makahingi sa'yo ng subscription at pakilike and share na din ang video natin sa iba para matuto din sila. Welcome na welcome ang bawat isa dito sa ating klase mga classmates dahil dito ay palagi tayong nag-aaral ng tungkol sa negosyo o kaya naman ay mga tips and strategies na maaaring makatulong sa atin sa araw-araw para maabot natin ang ating mga pangarap. Alam naman kasi natin na para bumilis ang ating pag-unlad ay dapat na nagtutulungan tayo. At isa pa mga classmates, may mga social media accounts tayo na bukod dito sa YouTube, may Facebook at TikTok account na din tayo. Nag-upload din tayo ng video dito kung ano man ang pinag-aaralan natin para nang sa ganun, kung mas madalas ka sa platform na to ay maaaring dito mapanoorin ang mga tinatalakay natin para maging convenient sa'yo. Okay, sige mga classmates, balik na tayo sa ating klase ngayon. Ang ika-4 na steps naman mga classmates na kakailanganin natin gawin ay kung sakaling tapos nyo na pag-usapan ng cash flow ni client base sa mga datos na nakuha mo at alam nyo na din kung anong tulong pinansyal ang ibibigay nyo kay client, maganda na bumalik ka kay client at i-provide ang karagdagang requirements sa paglo-loan para na sa ganun ay tuloy-tuloy na ang proseso sa kanyang kakailanganing pera. Dito sa step na to mga classmates, maaari ka nang humingi ng barangay clearance, kopya ng ID ni client at details na maaaring maging co-maker niya. Kailangan din mga classmates na makuha mo at ma-interview mo ang gagawing co-maker ni client dahil siya ang mananagot ng loan ni client kung sakaling hindi ito makabayad sa hindi inaasahang pagkakataon. Kailangan na na-cash flow mo din kahit papaano si co-maker para malaman mo din kung kaya niya ba talaga magbayad sa inuutang ni principal borrower kung sakaling hindi ito makabayad. At kailangan din na naipaliwanag kay co-maker ang pros and cons ng pagiging isang co-maker. Ang ibang lending o microfinance mga classmates, sa simula pa lang ng loan application ay inihingi na ang ID, barangay clearance o iba pang dokumento. Kaya lang kasi mga classmates, kung sakaling hindi pumasa sa assessment nyo si client o kaya naman ay pagkatapos ng meeting nyo sa opisina ay hindi ito na-aproba ng loan, sayang naman ang effort o gastos na ginawa ni client sa pagkuha ng iba pang dokumento niya. Kaya mas maganda na after na lang pumasa ni client sa assessment, saka natin hingin ito sa kanya. At syempre mga classmates, kung sakaling na i-provide na ni client ang lahat-lahat ng dokumentong hinihingi mo sa kanya, huwag mo muna i-release ka agad ng loan niya. Maganda na ibalik mo muna ulit ito sa opisina at pag-aralang muli. I-check mo ang mga dokumentong ibinigay niya sa'yo kung tama ba at hindi tampered o peke. Alam nyo kasi mga classmates, madaling gumawa o magpagawa ng mga peking dokumento. At pagkatapos mo ito i-check, maganda na sumangguni o pumunta ka sa kanilang barangay para mag-verify tungkol sa barangay clearance na ibinigay sa'yo ng kliyente mo. Maganda na magpakilala ka at kung saan opisina ka nagtatrabaho. Ang pwede mong itanong sa barangay official ay kung totoong doon nakatira ang kliyente mo at kung maayos naman ang record niya sa kanilang lugar. Kung sakali na makakuha ka classmate ng datos sa barangay na hindi maganda o kaya naman ay may record siya sa barangay para hadlangan ng loan ni client, maganda na balikan mo ang kliyente mo at kausapin siya ng masinsinan kung ano nangyari ng time na yun at may record siya sa barangay. Sa ganitong sitwasyon mga classmates ay bahala na kayo kung gusto niyo pa ituloy ang loan ni client o hindi. At ang huling step na kakailanganin natin mga classmates ay ibigay ang loan ni client at ipaliwanag muli ang singilan. Sa pagpaparelease natin ng loan sa ating mga kliyente, maganda na mayroon din silang pinipirmahan na katibayan na natanggap na nila ang kanilang loan sa atin. Kailangan na may dokumento tayo nito at isasama natin sa ating loan folder ni client sa ating opisina. Maganda din na maipaliwanag nating muli kay client ang araw ng kanyang pagbabayad at ano ang mga posibleng kahinatnan ng hindi pagbabayad ng utang. Ipaliwanag din natin sa kanila kung sakaling hindi sila makakabayad ng utang ay maaari nating kuhanin ang kanilang collateral kung meron man ito. Basta hindi nasagot o hindi nakabayad pati na si co-maker. Ipaalam din natin kay client na maaari din tayong humarap sa kanilang barangay officials kung sakaling magkaroon ng hindi magandang samahanan tungkol sa kanilang inutang sa ating opisina. Kahit naman alam na ito ng mga kliyente natin, ay maganda na naipapaalala natin ito sa kanila sa simula ng kanilang loan sa atin. Ito ang 6 na steps mga classmates na karaniwang ginagawa ng isang financing company para magbigay ng loan sa kanilang mga kliyente. Maaaring iba ang pamamaraan nyo o iba ang ginagawa nyong proseso para magbigay ng tulong sa inyong mga kliyente. Wala namang problema dun mga classmates, basta ang importante ay nakakatulong tayo sa mga kliyente natin.
O paano mga classmates, hanggang dito na lang muna siguro. Kung sakali na may gusto pa kayong idagdag sa mga steps na to, o kaya naman ay may mga katanungan kayo, ay pakisulat nyo na lang sa comment section natin sa ibaba para mapag-usapan natin ito. Sige mga classmates, stay tuned lang kayo dito sa ating channel at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.